Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa'yo. Palagi naman natin itong ginagawa. Hindi ko na-explain. Tingnan natin na kanyang nararamdaman, intention, behavior, nararamdaman mo, at ano ang hidden ng connection na ito, advice. At syempre, kung gusto nyo talaga ng mga clarity or mga messages sa mga may third party or any clarity in life or yung mga nagkahiwalay, kukuha tayo dito ha, na mga nais nyong malaman. Tao na connect kay Pisces. Sa mga gusto magpa-personal reading, all the details is in description below. Tao na connect kay Pisces. Ano ang nararamdaman mo kay Pisces? Pwedeng kapatid, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Or vice versa tayo ha. Wala yung pangalan mo dito. Anong nararamdaman mo kay Pisces? Okay, nararamdaman niya sa iyo. Nararamdaman niya sa iyo is, andito siya sa sitwasyon na nahandun daw yung siguro sa vice versa. Sometimes nakakaramdam siya sa iyo na you feeling cold, yung parang nagiging hot and cold ka sa kanya sometimes, o may mga bagay o sitwasyon sa siguro na inihintay niya. Halimbawa, kinausap ka niya, naghihintay siya ng magandang answer na gusto niyang marinig, pwede ganun. Or nandun yung point na paghihintay, no? Sa nakikita ko dito. And also, nararamdaman niya sa'yo is, vice versa tayo, sinasabi niya na makasarili ka daw. Or nandun yung mga point na may mga gusto siyang malaman o gusto niyang sabihin, parang ganun. Pero nagiging ano ka siguro, tikom or masyado kang masikreto or nandun yung point na hindi ka ganun ka-open pagdating sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Sa mga nagkahiwalay naman, ang nakita ko, nararamdaman yun din, nakikita ko dito, nararamdaman sa'yo, naging hot and cold yung connection o nandun din yung makasarili sa Kim ang sinasabi niya, vice versa tayo. Nararamdaman niya sa'yo, basta sinabi mo, basta ginusto mo, ganun ka raw. Kumbaga, you always sinasabi na, dapat ganito, dapat ganyan. Ito yung tama, ito yung nararapat. Nandun ka sa point na yun. No? Yun ang nararamdaman niya sa'yo. Sa may mga third party relationship, ganun din, actually, nakikita ko dito, no? May mga gusto siyang sabihin sa'yo. Or may mga gusto siyang malaman, pero hindi niya masabi. Kaya nandun siya na, naghihintay na lang siya kung kailan mo sasabihin, kung kailan pwede, nandun sa point na yun. Siguro minsan bigla na lang din siyang nagiging, nagsasalita siya bigla, tapos na uuwi lang siguro sa away, mga ganon. Yun, sa may mga third party. Tingnan natin, tawag na ako, vice versa tayo ha. Nakakonect kay Pisces, anong intention mo kay Pisces? Ano ang intention mo kay Pisces? Talaga kung LDR kayo, andun yung talagang naghihintay siya. Nakausapin mo siya, ganyan. Na mag-open ka sa kanya. Ano ba to anak? May balahibong lumalakpak. Intention mo kay Pisces. Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, intention niya sa'yo sa mga nagkahiwalay, syempre to let you go. O vice versa, ayun. To let you go, I don't want to talk to you, andun na yung point na yun, or vice versa. Intention niya sa'yo, wala actually, wala siyang sinasabi dito. Ganun. To let you go lang, kasi andun siya sa point na, I'm okay now, I'm feeling okay sa meron ako ngayon, sa kung ano ko ngayon. Kung sa iba sa inyo, being a single, I'm happy and contented. Nandun siya sa point na yon. Yun, wala naman siyang ganun ka-intention, no? Dito sa sitwasyon na ito. Kasi, may sinasabi siya na, siguro nag-away talaga kayo, no? Sa sinasabi niya dito. Siguro nag-away kayo. Yun, basta nandun yung point na hindi kanya kayang asahan or
or may mga time na hindi nagiging makatotohanan sa sitwasyon. Yun. Siguro may mga time na talaga nag-aaway kayo, nagiging very defensive ang bawat isa, nandun yung magiging rude situation, nandun yung mga kasinungalingan o pinipilit na paniwalain ng bawat isa sa mga sinasabi. Nandun sa point na yun. Sa mga magkarelasyon na walang third party. Sa mga walang karelasyon, okay naman, sa nakikita ko dito, yun nga lang, syempre, may mga time na medyo nabibigatan ka ata, no? Sa mga nagaganap o nangyari. Siguro, minsan masakit siya magsalita. Yan, intention siya kasi may mga gusto kasi siyang sabihin sa iyo na siguro kung may mga problema siya, gusto niya sabihin, hindi naman niya masabi. Ganun. Yun ang katulad ng dahan dito, nandun sa point na yun. Or nandun yung point na intention niya sa'yo is vice versa tayo ha, paniwalain ka niya sa gusto niyang sabihin niya sa'yo. Vice versa. Pero alam mo, may nagsisinungaling. Vice versa. Hindi ko kasi ma-point kasi hindi ko pinagit yung pangalan mo eh. Basta vice versa tayo. May nagsisinungaling dito sa sitwasyon na to. Ano yun? Nakatungaw pa ako sa babae. No? Yun. Sa mga may third party, intention niya sa'yo. Kasi yung isa sa inyo napaka-very independent. Napaka-very independent, napaka-rude. Handun yung paranoid situation. Handun din yung pagmamind games when it comes in this connection. Tulad ng sabi ko kanina, isa sa inyo is nandun yung hindi makatotohanan o yung hindi pwedeng pagkatiwalaan. Ganyan, hindi pwedeng asahan, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kung titignan ko dito, is nakikita ko kasi may tao dito na ayaw niya ng mga challenge na mabibigat, ayaw niya ng problema, ayaw niya ganito, ayaw niya ganyan. Parang hanggang sa point na ayaw niya, siguro, ayaw makompronta, parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Ganun din naman sa mga may third party and walang third party. Ayaw ng confrontation. Pwedeng umiiwas, pwedeng ganun, nandun sa point. Yun ang nakikita ko vice versahin mo na lang. May mga sitwasyon na ayaw mapag-usapan, gustong pag-usapan pero ayaw ng isa. Nakakaroon ng mga sarcastic situation, pagpa-mind games, mga ganun. Actually, pagsisinungaling to. Anong behavior mo kay Pisces? Anong behavior mo kay Pisces? Vice versa. Hangman. Ha? Hangman talaga? Ano ba yun? Jongit naman ang Okay, when it comes sa mga nagkahiwalay, behavior niya sa'yo, wala. Wala akong nakikita ang behavior niya sa'yo kasi hindi ko naman nakikita yung action niya dito, no, sa mga nagkahiwalay. Kasi ando yung point na they do things with comes sa sarili niya dito. They starting a new beginning in life. Nandun siya sa point na nagkakaroon kasi siya kasi sa behavior walang purpose yung behavior niya na mag-think about sa'yo or vice versa kasi handito yung beginning. Andito siya sa mga point na plano ng mga bago, ganyan, nagkaroon siya ng mga pagbabago when it comes sa mga pananaw sa kinabukasan niya kasi dito, sa mga nagkahiwalay. Yun nakita ko. They focusing more on self. Sa mga nagkahiwalay And then also, sa mga magkarelasyon. Teka natin yung iPad. Sa mga magkarelasyon na walang third party, behavior niya sa'yo, sa mga walang third party behavior niya sa'yo is they want to stay with you. Doon ang nakikita ko dito. Handun din yung point na nagkakaroon kasi ng mga pagpapaliban. Hindi ko alam in what way yun. Siguro nagkakaroon ng mga pagpapaliban sa, halimbawa, may aalis kayo, lalabas kayo, nagkakaroon ng pagpapaliban, may mga bagay na nauna, pwedeng nandun sa point na yun. Kaya, waiting, they always waiting. Or ikaw ang mag-wait. Ganon, nandun sa point na yun. Ganon din sa mga may third party dito sa sitwasyon. So, may mga third party, ganon din, maghintay ka, sabay ka. Yan, kumbaga na yung point na maghintay ka, kasi andun din yung isa na medyo exage din yung isa siguro,
Andun din yung isa na isa, hindi ko alam, hindi mapakali kasi yung isa dito sa nakikita ko dito. Babago-bago din kasi yung isip. No? Ganon. Mag-a-action, hindi. Mag-a-action, hindi. Handun din yung mga pagsiselos sa nakikita ko dito. Yan. May mga lack of control situation din. Actually, sa may mga third party, nagkakaroon ng pang-aabuso no, dito sa sitwasyon. It's more on abusado. Abuso. Well, nasa sa inyo na yan. Dito sa sitwasyon. Di vice versa tayo. Ano ba tong kamay ko? Parang sakit ng kamay ko. Wala yung nipper ko. Sorry Tingnan natin. Vice, anong nararamdaman mo dito sa taon na to? Vice versa. Mamaya kuha tayo ng clarity. Nararamdaman mo sa kanya? Okay, sa mga nagkahiwalay dyan, nararamdaman mo sa kanya, vice versa tayo they feel pain. Handun talaga yung mga nagkahiwalay, talagang naramdaman mo na, handun yung separation no? Naramdaman mo talaga na there's an option when it comes in this connection. Ibig sabihin, napunta talaga sa third-party relationship. Nagkaroon ng mga frustration, ganyan. Hindi naging maganda yung connection. Naging magulo yung sitwasyon. O kaya na yung point, may mga sinasabi siya na hindi mo maintindihan or may sinasabi ka sa kanya na hindi rin niya maintindihan. No, nagkaroon talaga ng mga ganong sitwasyon. Kumbaga, naramdaman mo sa kanya talaga na sadness. It's more on sadness dun sa sitwasyon. Feel pain and feel heartache or yung mga nagkaroon talaga ng mga disappointment when it comes in this connection. Sa mga walang third-party relationship naman, nararamdaman mo sa kanya, ganun din no? Medyo same siya, medyo magulo yung sitwasyon or nandun may mga want to see the clarity pero hindi mo pa makuha. Siguro nandun din po na nagkakaroon kayo ng pag-aaway, malaki man o maliit yan, mga disappointment, or thinking about negativity when it comes in this connection. Andun yung mga point na nalilito ka na rin, o hindi mo, siguro, intindihin mo na lang, no? Kumbaga, kailangan nyo rin kasi magkaintindihan. Kung wala naman kayong pag-aawayan talaga, ako ito wala naman talagang third party, kailangan nyo magkaintindihan dito sa sitwasyon. Kasi minsan talaga, may mga moody type kasi ang tao, no? You need to understand din, no? Dito sa sitwasyon. Kung nag-aaway kayo, magpakumbaba yung isa, it's the best. Sa nakita ko ito, medyo magulo kasi yung sitwasyon. Kumbaga, isa rin na maaring yan din na maraming sinasabi yung isa. Diba? Baka nagkakaroon ng mga pagdududa. Diba? Mga ganun. Nagkakaroon ng mga unhappiness. Ganun din naman sa mga, may third party. You feel pain in this connection, pero hindi mo alam paano magdidesisyon. Ganun. Pero pilit mong ipinaglalaban yung connection. O di ba ang sakit? Or vice versa tayo. Pero nasa sa inyo yan. Sa mga baka mag-away kayo, ingat na. Habaan nyo yung pasensya mo. Ano yung hidden na connection na ito? Ikaw ito or siya? Devil! Ano ba si Devil? Okay, ang hidden na connection na to, itong energy na nakuha ko dito sa sitwasyon na to, alam mo yung may mga bagay siya na iniisip itong tao na ito, may mga, siguro nga dahil dito sa sitwasyon, may mga gusto siyang sabihin, gusto siyang aksyonan, o gusto niya i-move, o desisyonan, pero napipigilan siya. Nandito siya sa point na nagkakaroon siya ng pagtitiis, pagtitimpi, pananahimik, kasi ayaw niya lang din siguro ng struggle o ayaw niya lang din ng gulo o ayaw lang din niya na mag-away kayo. Nandun sa point na yun yung tao na to na it's more on pagtitiis at pagtitimpi ang nakikita ko dito. Kung pero may mga bagay siya o sitwasyon na gusto niyang gawin o desisyonan o i-move o kung ano man niya o baguhin sa isang sitwasyon, sa connection. Yun ang nakikita ko dito Kumbaga nandito yung hindi niya lang masabi na natatrap o namamanipulate o nakakontrol or
feeling stuck siya ng sitwasyon. Advice po kay Pisces. Sa iba naman sa inyo, dito sa sitwasyon, isa sa inyo is, yan nga din, pagtitpi. Ibig sabihin, alam mo yung, nagbabait-baitan? Parang ganun. Yun, hindi ko alam kung sino yun, parang may taong nagbabait-baitan. O nagtitimpilan talaga siya. When it comes sa advice, we have the pages, Okay, pagdating sa advice, kung kinakailangan mo daw ng tulong ng ibang tao, kumbaga wag mo lang din sarilihin, no? Kung may gustong tumulong sa'yo, di why not, di ba? And magkaroon ka daw ng mga bagong plano sa sarili mo, ang sinasabi dito, palagi mo daw isipin in advance yung situation. You need to focus, take it action to make it real. No, yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Kailangan mo daw is to aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa pera, sa mga plano, sa desisyon, sa love life, sa trabaho, sa sarili mo. Magkaroon ka daw ng mga bagong layunin sa buhay. Be grounded. Kailangan mo ng mga excellent prospect. Lagi mong isipin in advance yung mga sitwasyon, good, disadvantage, or advantage ng bagay. Mga sinasabi, aaksyonan, ganyan. Paplanuhin, ganyan. And then also, ang sinasabi rin is, be confident. Be confident and you need to speak out din ang sinasabi, no? Pisces. Kung saan man yan, pwedeng sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, kung saan man yan. Sa katrabaho mo, ganyan. Huwag mong iisipin na you're alone, huwag kang lumayo sa iba, or huwag kang umiwas sa iba, or huwag kang malungkot. May mga bagay lang talaga na need to accept ang sinasabi. And you need to focus to yourself. Keep moving to reach your goal ang sinasabi dito, no? At pahalagan, mahalin mo ang sarili mo. Makinig ka rin doon sa mga payo ng ibang tao or opinion ng ibang tao. Tingnan natin. Burn the bridge. Final goodbye. Unrepairable. No way back. Okay, may tao dito na hindi na talaga babalik. Talaga na doon na sa point, yung mga nakahiwalay dyan na siya ay mas more on focus this time sa sarili niya. Siguro because of the painful talaga na naganap o nangyari, no, sa connection na ito. Can move on. Stuck loop, missing them, no closure. Ikaw to or siya sa mga nagkahiwalay, na yung point na nagkakaroon pa rin siya ng reminiscing from the past situation. Pero kung na mga nag-move on na rin, syempre, because of the pain na naramdaman niya sa connection na ito, talagang ayaw niya nang bumalik, no, sa point na yon. So, may mga third party naman, nandun yung point na may mga bagay, kasi tulad ng sabi ko, di ba, may mga bagay siya na gustong sabihin niya na hindi niya lang din masabi kasi nai-stuck siya o natatrap siya sa sitwasyon. And muted, not move on. Hiding, feeling, fake calm, still hurting. O, di ba? Like I told you, sa mga nagkahiwalay. Ganun din sa mga may third party. Talagang nahado yung point na hinahide na lang din niya yung nararamdaman niya. Kunyari, nag-i-smile siya, diba? Pero deep inside, nasasaktan siya. Ganun. Ganun din sa mga may third party. Sa nagkahiwalay, ganun din. Kahit nakipagkwentuhan siya sa kanino man, sinasabi, I'm okay now. I'm okay now. Tsaka naka-move on na ako. Ganyan. Pero deep inside, nandun yung pain na nararamdaman, no? Kumbaga, it is a denying situation. Ay. Ba't ang dami naman gustong sabihin nito? Okay. The truth isn't always black and white. Aba, mukhang nagkaroon ng, sa mga may third party, tsaka sa nagkahiwala, talagang, alam mo yung nakapagsapalaran talaga yung sitwasyon, no? Parang, pinilit niyang maipanalo yung connection na ito, no? I thought we had more time dito sa mga nagkahiwala ito. Talagang nando yung point na
ang daming nasayang na oras, ganyan, inisip niya na, "Nasaan ka na ba? Ba't ganyan?" Gano'n din sa mga may third party, no? "Nasaan ka na ba? I'm still waiting," ganyan, ganyan. Parang ipaglalaban ko 'to sa mga may third party, ipaglalaban ko 'to, yung connection na ito, kahit na naghihintay ako, ganyan. Sa mga ayaw nang bumalik talaga, nagkahiwalay na, nandun yung point na, "Oh my God, ang dami ko palang nasayang na oras." 'Di ba? Akala ko tayo, gano'n. And our connection is intense and it scared me. Sa mga may ano 'to, third party. Gano'n din, i-connect niyo 'no, yung mga walang third party, tsaka ano, i-connect niyo 'to. Nandun yung point na puwede kasi LDR yung iba 'no, kung LDR kayo nandun yung point na yun ano. Yan, parang nandun point na nagkakaroon ng blockage or may darating na mga pagsubok sa inyong dalawa 'no, na puwedeng kayo is mapaghiwalay. Kapit lang. And do you ever think of me? Talagang yung isa sa inyo is pretending pero nandun pa rin yung point na, naiisip mo pa ba ako? Do you still remember me? Hmm. You always know the truth. You just refuse to see it. Yung may mga third party 'to, 'di ba? O kaya sa mga nagkahiwalay, yung mga nagkahiwalay at may third party, nandun yung point na talagang pinilit niya 'no. Nagbulag-bulagan siya sa sitwasyon, nag-pretend siya na walang nangyayari, denying, ipinaglaban, pero yun, anong nangyari? Nasaktan, nagkahiwalay, nasayang mga panahon o nagsasayang ng mga panahon. Separation 'to. If you ask, I'll stay. Ibig sabihin sa mga nagkahiwalay talaga nag-stay talaga siya 'no. Nagtiis at nagtimpi pa talaga ano. So nakita ko ito. Sa mga may third party naman ganun din. Kumbaga kasi nandito yung pretending nandito yung pagbubulag-bulagan at pinaglalaban yung connection kahit nasasaktan na siya, nagbubulag-bulagan, kahit na naghihintay siya na darating pa ba siya? Mangangako pa ba siya? 'No? Sakit talaga 'yan. You come farther than you think. Ang akala mo ang layo na ng nararating ng connection na ito pero mukhang walang patutunguhan. Ingat ka baka someday maano ka dito sa bangin, malaglag ka sa bangin. Ingat kayo sa may mga third party diyan or may mga pagsubok na puwede niyong pagdaanan na magkakarelasyon. Gano'n din sa mga nagkahiwalay. Ang akala niya, may magandang pagbabago magaganap or magiging maganda yung connection, pero hindi. Winasak ng tadhana ang connection o ng someone. Arigatou namaste, God bless.